Kasama niyo pa rin ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para ihatid sa inyo ang mga pinakasariwang pangyayari ukol sa makasaysayan at kauna-unahang automated election ng bansa. Ako naman, Arnold Clavio. At matapos ang botohan, tutukan naman natin ang bilangan kaagapay nyo sa pagbabantay. Ako po ang inyong kapuso, Vicky Morales. Bilang na nga mga igan at sa puntong ito, alamin natin kung sino-sino ang mga nangungunang kandidato sa pagkapangulo base po sa GMA tally. Lilinawan lang po natin mga kapuso, bagamat galing ang mga numerong aming babanggitin sa COMELEC, partial at unofficial ang tally of votes na ito. At base sa pinakuling datos na nakuha ng GMA, as of 11:30 p.m., Aquino, 8,977,943 votes. Estrada with 5,692,200 votes. Villar, 3,064,881. Chodoro, 2,352,230. Villanueva, 685,932 votes. Gordon, 341,054 votes. Perlas with 29,879 votes. Madrigal, 27,124 votes. De Los Reyes, 24,663 votes. Nasa 57% na po tayo ng mga botante dito po sa ating GMA partial and unofficial tally. At ngayon, puntahan naman natin ang karera sa pagka-vice-presidente. Nangunguna pa rin si Binay, 8,953,916 votes. Sumunod si Rojas, 8,171,454. Legarda, pangatlo, 2,302,033 votes. Fernando, 643,327. Panglima naman po si Manzano, 395,138. Sumunod si Yasay, 221,229. Sonza, 37,266. At Chipeco, 27,658. At para naman po sa karera sa pagkasenador, nangunguna po si Revilla with 11,048,657 votes. Estrada with 11,009,388 votes. Defensor, 10,140,668. Drilon, 9,292,740 votes. Enrile, 9,201,869 votes. Pang-anim po si Cayetano with 8,077,016 votes. Marcos, 7,956,456 votes. Recto, 7,215,673 votes. Soto, 7,076,539 votes. Osmeña, 6,692,057 votes. At para naman sa mga 11th to 20th place, Lapid, 6,227,500 votes. Gingona, 6,030,026 votes. Ontiveros, 5,459,253. Biazon, 5,108,526. De Venecia, 4,913,765. Remulla, 4,465,067 votes. Lim, 4,366,695. Roco, 3,937,845 votes. Kerubin, 3,886,387 votes. At Pimentel, 3,579,579 votes. Muli naming nililinaw mga igan, partial at unofficial ang taling ito.
Ginawa po namin ito sa aming pagnanais na maihatid sa inyo ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Sinubukan po namin sa abot ng aming makakaya na maitalin ng tama ang mga numero. Ngunit gusto lang po namin linawin na tulad ng anumang proseso, maaari pa rin po itong magkaroon ng pagkakamali. Ongoing din ang parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting of PPCRV, ang citizens arm na inaccredit po ng COMELEC para magbilang sa eleksyon 2010. Ang latest nilang partial and unofficial tally, sinasaksiyan ngayon ni Lay Alves. Lay. Igan, as of 11:04 p.m., ito na ang latest tally ng PPCRV. Sa pagka-presidente, nangunguna pa rin si Aquino na may 8,634,933 votes. Sinusundan ni Estrada, 5,478,252 votes. Villar, 2,935,641. Teodoro, 2,259,657. Villanueva, 654,698. Gordon, 331,402. Perlas, 28,641. Madrigal, 26,029. De Los Reyes, 23,764. Yung kay Acosta po ay hindi na ibinigay ang figure dahil disqualified naman na siya. Sa pagka-vice-presidente naman, nangunguna pa rin si Binay na may 8,629,593 votes. Sinusundan ni Rojas, 7,873,773. Legarda, 2,200,850. Fernando, 621,965. Manzano, 375,642. Yasay, 207,575. Sonza, 35,872. Chipeco, 26,484. Sa senatorial race naman, nangunguna pa rin si Revilla na may 11,230,597. Sinusundan pa rin siya ni Estrada na may 11,197,752. Santiago, 10,314,987. Drilon, 9,464,855. Enrile, 9,362,004. Cayetano, 8,223,561. Marcos, 8,076,889. Recto, 7,340,120. Soto, 7,210,127. Osmeña, 6,821,532. Lapid, 6,331,274. Gingona, 6,140,501. Ontiveros, 5,572,834. Biazon, 5,208,130. De Venecia, 4,996,940. Remulla, 4,545,509. Lim, 4,448,043. Rocco, 4,018,066. Kerubin, 3,953,435. Pimentel, 3,654,609. Ito po ay base sa tally ng 40.1% ng mga transmitted ER. Sa bilis at dami ng data na pumapasok mula sa mga PCOS machine ay magdadagdag ng 4 na server ang PPCRV. Mayroon silang 5 ngayon. We had to get additional servers here so that we could read it much faster for you. But what we're doing is we're reading it straight off the screen already just so that we'll be able to give you the data. Nagsimula na ang pagpasok ng mga hard copies ng ER para sa PPCRV na siya nilang ikukumpara sa mga nakuha nilang transmitted result. Pinauwi na muna ang mga volunteers na siyang mag-encode dahil bukas pa raw ito sisimulan. At yan muna ang latest mula rito sa PPCRV. Balik sa iyo, Igan, Vicky. Okay, maraming salamat, Lay Alves. At tuloy-tuloy rin ang canvassing sa command center ng COMELEC. Alamin natin ang latest sa PICC mula sa saksing si John Consulta. John! Vicky, hanggang sa ngayon nga, tuloy-tuloy pa rin ang pagkatrabaho ng mga tauhan ng COMELEC dito sa PICC para ibigay nga sa atin ang mga pinakahuling datos kaugnay sa mga
dumarating ang mga numero sa naging presidential at vice presidential elections natin sa araw na ito. As of 9:45 pa rin na pinaka-latest data natin at ito ay bubuo sa 38.25% ng ating mga botong nakuha. Ito ay nagkatranslate sa 14,474,070 voters. At sa Presidente, pagiging Pangulo, ang nangunguna pa rin ay si Aquino with 5,853,537 votes na 40.44%. Estrada, 3,728,723 o 25.76%. Villar, 2,024,119 o 13.98%. Chudoro, 1,514,909 o 1.64%. Villanueva, 453,016 o 3.12%. Gordon, 226,552. Acosta, 61,704. Perlas, 19,196. Madrigal, 17,556. De Los Reyes, 15,842. Para naman sa pagka-vice-presidente ay ito si Binay ang nangunguna pa rin with 5,881,127 o 40.63%. Rojas, 5,310,355. Ligarda, 1,542,687. Fernando, 422,607. Manzano, 249,025. Yasay, 144,771. Sonsa, 24,616. Chepeco, 17,971. Samantala, meron tayong hawak ngayon na resulta nga ng ating mga senatoriables. Nangunguna sa listahan itong si Revilla na may 7,662,751 o 52.94%. Estrada, may botong 7,626,925. Defensor, 7,019,693. Drilon, 6,410,400. Enrile, 6,385,626. Marcos, 5,582,048. At Cayetano, 5,574,951. Soto, 4,914,286. Osmeña, 4,569,595. Lapid, 4,345,674. Gingona, 4,143,702. Hontiveros Barakel, 3,755,855. Biason, 3,521,513 at De Venecia sa 3,402,287. Yan ang top 15 dito pa rin sa tally ng COMELEC. Sa taya ni COMELEC Chairman Jose Melo, Vicky, ay pumalo sa 75% ang voters turnout sa ating naging makasaysayang eleksyon ngayong araw. At ayon sa COMELEC ay hindi raw matatawaran ang naging papel ng ating mga Board of Election Inspectors para nga ma-transmit kaagad ang resulta ng eleksyon mula sa pinakaliblib na presinto dito nga sa ating bansa. At magiging bukas nga ng alas 10 ng umaga ay inaasahang uupo ang ating National Board of Canvassers para simulan ang official tally at official count ng ating naging eleksyon ngayong araw. At bukas din sisimulan ang random manual audit sa mga napiling presinto dito sa ating bansa. Ngayong hating gabi, Vicky, ay inaasahan pa rin maglalabas ng pinakahuling datos ang COMELEC at inaasahan nating, sabi ng COMELEC ay taya nila ay maaaring magluluto sa between 60 to 65% ang kanilang maibibigay na numero. At yan nga mga pinakahuling balita mula rito sa PICC. Ako si John Consulta, ang inyong naging saksi. Maraming salamat sa iyo, John Consulta, nag-uulat live mula sa PICC. Samantala mula sa Metro Manila, dumako tayo sa Pampanga. Daron ang ating saksing si Tricia Safra. Tricia. Arnold, ilang minuto na lang mula ngayon, muling magko-convene itong Provincial Board of Canvassers dito sa Brenzy Giao Convention Center sa Pampanga para masimulan na itong canvassing. Mula kaninang alas 7:30 na magbukas itong canvassing hanggang sa mga oras na ito, Igan, wala pa ni isa doon sa 22 mga municipal at city board of canvassers ang nagtatransmit ng kanilang election returns dito sa Provincial Board of Canvassers. Kaya naman 2 beses na adjourn yung nakatakdang pagko-convene ngayong gabi ng naturang board
Board of Canvassers. Sa mga oras na ito, unti-unti nang bumabalik dito sa Convention Center yung mga kinatawan at watchers ng iba't ibang mga kandidato sa local elective positions dito sa lalawigan ng Pampanga. At sa mga oras na ito, inaantabayanan pa rin nila yung pagtatransmit ng results mula sa Municipal at City Board of Canvassers. Yung pagka-delay na yan, ang dahilan yan ay yung mga pagkakaroon ng aberya sa mga presinto, sa mga polling center. Hindi kasi makakapag-transmit ng election returns sa Provincial Board of Canvassers, ang Municipal at City Board of Canvassers, hanggat hindi natatransmit sa kanila 100% ng mga polling center yung mga boto. Isa nga dyan sa mga 5 dyan sa may Pampanga High School dito sa San Fernando, kung saan nasira yung PCOS machine kaninang alas 5 pa ng hapon at alauna pang ng madaling araw, nakatakda raw dumating yung replacement na PCOS machine para mabilang yung mga balota dyan sa presintong yan. At bukod dyan, Igan, meron din tayong naitalang tigi-isang presinto na nagkaroon ng parehong aberya pagkasira ng PCOS machine. Yan yung sa Macabebe, Mexico, Guagua at dito nga sa San Fernando. At ayon nga mismo kay Attorney Temi Lambino, ang chairman ng Provincial Board of Canvassers, nagkaroon din ng aberya yung mga CF cards sa tigi-isang presinto sa Angeles City at Porac, Pampanga, at kailangan nilang i-reconfigure yung mga yan. Igan, medyo matagal na yung paghihintay rito, nakakainip, pero kaanta-antabay naman yung mga magiging resulta ng local elective positions dito sa Provincial Board of Provincial Canvassing dito sa lalawigan ng Pampanga, partikular na doon sa pwesto na pagiging kinatawa ng ikalawang distrito nitong lalawigan kung saan tumatakbo si Pangulong Gloria Arroyo, at doon din sa muling paghaharap ni na incumbent Governor Ed Panlilio at dating Pampanga Board Member Lilia Pineda. At yan ang mga pinakahuling sitwasyon mula rito sa Brenguiao Convention Center sa Pampanga. Ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy rin ang canvassing ng boto sa Maynila. At live mula sa Maynila, saksi si Rauna Crisostomo. Rauna! Vicky, nagdiriwang na dito sa Metro Manila ang mga supporters ni incumbent Mayor Alfredo Lim at incumbent Vice Mayor Isko Moreno. Katabi natin sila ngayon, natatanungin natin sila kung bakit na sila nandito. 90% pa lamang po ng mga transmitted results mula sa mga clustered precincts natin ang nakuha dito sa Board of Canvassers natin. Pero nandirito na po sila at aalamin po natin sa kanila kung bakit ngayon pa lang nandirito na sila. Sir, bakit po nandito na po tayo ngayon? Pinagsabihan kami na baka daw matapos na yung pag tatabulate nila, baka magkaroon ng proklamasyon. Hindi lang naman kami dalawa ni Vice Mayor nandito, pati yung mga leading na mga konsyal na kandidato namin. Kaya sabay-sabay na kaming mapuproklama siguro. Sir, confident po ba kayo na anytime soon proclamation na po ang kasunod nito? Palagay ko naman kasi malaki lamang namin ni Vice Mayor siya, mas malaki lamang niya doon sa kalaban niya, murder Kaya ito, murderer ito Minarder yung kalaban niya. Kaya ako hindi naman ganong mas kokonti ang lamang ko. Pero nasisiyahan na rin kami na minsan pa pinamalas o pinakita ng aming mga kababayan sa Maynila na lubos pa rin ang kanilang pagtitiwala. At kami naman ni Vice Mayor ay sa pinakitang panibagong pagtitiwala sa amin, lalo naming pag-iibayuhin at palalakasin yung aming pagbibigay ng isang malinis, matapat at marangal na paglilingkod sa bayan. Puro serbisyo naman kami. Wala naman kaming iniisip na pansarili o personal na political interest. Sa gusto lang namin magtrabaho para mabigyan sila ng kasiyahan. At yan, tutuparin namin. Salamat po, Mayor. Vice Mayor Isko Moreno, ano pong masasabi nyo na murder? Sabi nga po ni Mayor Lim, minurder nyo po yung kalaban nyo sa lamang nyo po sa bilangan ng boto. Minurder din ni Mayor yung kalaban niya For the first time in the history ng mayoralty race sa Maynila, if you go back to history, ito kulang-kulang 200,000 na lamang ni Mayor Lim na hindi nagawa ng sinumang alkalde sa lungsod ng Maynila. Si Mayor Lim lang nakagawa nun. Yan lang, malinaw yung demarcation line na ang tao pagod na sa mga paninira, pagod na sa mga kasinungalingan, pagod na sa traditional politician.
Dito, ang inilaban namin yung pruweba na sa loob ng maikling 3 taon, yung produkto ng pagsasama namin ni Mayor Lim. Ano nangyari sa lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Mayor Lim. Yun lang ang nilaban namin eh. Nag-report lang kami sa bayan. Para ka lang estudyante ba na nag-aral, pagkatapos ng taon, isasabihin mo sa magulang mo, ito yung report card ko. At tawa naman ng Diyos, kami pinag-aaral muli ng mga taga-lungsod ng Maynila. Ipadadala kami ulit sa eskwelahan, doon sa City Hall. Katulad ng sabi ni Mayor Lim, yung katapatan at yung panahon ay iukol namin ay para sa kapakinabangan ng mga mamamayang Manileño. Doon namin iukol yung mga panahon na pagkakataon na naibigay sa amin ni Mayor. Salamat po, Vice Mayor Isko Moreno. Maraming salamat rin po, Mayor Lim. Kanina nga lang po, naglabas tong Board of Canvassers natin ng 90% na nga po ng transmitted results. At inaasahan nga po ng kampo ni Mayor Lim at ng kampo ni Vice Mayor Isko Moreno na anytime soon magkakaroon na po ng proclamation. Pumatak po kasi sa 59% ang nakuhang boto ni Mayor Lim. Yan po ay 369,445 votes po. Over dun sa kanyang kalaban na si Atienza na nasa 165,892 votes. At yan muna ang pinakasariwang balita mula dito sa Manila. Balik muna dyan sa inyo, Vicky. Alright, salamat sa iyo, Rauna. At narito na po ang canvassing sa Makati City. Magtungo naman tayo doon at live mula sa Makati, saksi si Sherry Ann Torres. Sherry. Yes, Vicky, as of this hour, umaabot na sa 93.16% yung nakakanvas ng, dito sa Makati Coliseum. Sa kabuuan na 483 polling precincts ay umaabot na sa 450 ang pumapasok dito. Sa mga oras na ito, Vicky, ay nananatili na hindi pa pumapasok o na itatransmit yung mga boto mula doon sa isang barangay, sa may barangay Kasilawan. At ito ayon dun sa mga nakakausap nating tao dito ay dahil sa nagkakaroon daw ng problema, technical problem doon sa pagtatransmit nga ng polling precinct doon ng kanilang naging boto. Kung susumain, Vicky, yung naging initial na release dito o partial unofficial release ng boto ay umaabot dito o lumalagay itong si Junjun Binay sa pangunang pwesto sa mayoralty race sa botong 80,979. Sumusunod dito si Ernesto Mercado, 53,011. Si Erwin Henrino, 40,211. Agapito Boots Aquino, 4,349. At si Edmundo Tagalog, 169. Sa pagka-vice-presidente, nangunguna pa rin dito si Jojo Marbinay, sumusunod si Mar Rojas, Bayani Fernando, Loren Legarda, Perfecto Yasay, Edu Manzano, Jason Sa at Dominador Chepeco. Sa pagkapangulo, nangunguna rin itong si Benigno Simeon Aquino at sumusunod naman si Joseph Estrada, Gilbert Chodoro, Manuel Villar, Richard Gordon, Eduardo Villanueva. At nanguna pa ang na-disqualify na si Vitaliano Acosta, kila Nicanor Perlas, JC Dolas Reyes at Jambi Madrigal. Sa ngayon, Vicky, ay inihintay pa rin yung kompletyon ng mga pagtatransmit nitong mga boto nga ng mga polling precincts dito sa Makati. At ito ay inaasahan naman daw na matatapos sa loob din ng araw na ito sa wee hours of the morning tomorrow. At yan muna ang pinakalites mula dito sa Makati Coliseum. Ako si Sherry Ann Torres, ang inyong saksi. Sa Bacoor, Cavite, dalawang security aid ni congressional candidate Claridel Abaya ang patay matapos makipagbarilan sa mga pulis. Ayon sa mga pulis, ng hostage umano ang mga tauhan ni Abaya bago ang shootout. Pero iba ang kwento ng kampo ni Abaya. Mula sa Cavite, saksi si Lia Manyalang. Batay sa kwento ng Bacoor Police, alas 2:30 ng hapon, nang tutukan ng barilan i-hostage umano ng 3 tauhan ni 2nd District Congressional Candidate Claridel Abaya ang 3 pulis dito sa Bacoor, Cavite. Pilit daw nilang inaagaw ang sasakyan ng PNP na may dalang baril. When the Chief of Police, Superintendent Ramel Montilla, went out from the station to pacify the situation. But one of the uniformed military personnel shot one of our policemen and he was hit on his head. The other policemen who responded returned fire. Gumanti raw ang mga tauhan ni Abaya. Patay ang 2 sa security aid ng kandidato sa pagkakongresista. We
were able to recover envelopes, small brown envelopes, which contain 100 pesos each. We have enough evidence that they were the ones who provoked this particular incident. Pero iba ang kwento ng kampo ni Abaya, sila raw ang biktima. Ambush at hindi raw hostage-taking ang nangyari. Una na di umunang dinampot ng Bacoor Police ang 5 tauhan ng mga Abaya dahil sa umunoy vote buying. For the last 15 years, we've never we've never buy a single vote. Bumuo na ng Special Investigative Task Force ang Cavite Police. Nirelieve na rin sa pwesto ang hepe ng Bacoor Police na si Senior Superintendent Ramil Montilla para hindi makaapekto sa investigasyon. Mula rito sa Cavite, ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Patay naman po ang isang lalaki sa Batangas matapos barilin dahil tumanggi umunong magpabayad kapalit ng kanyang boto. At live mula sa Batangas, saksi si Teresa Andrada. Teresa. Yes, Vicky, bukod sa mga depektibong PCOS machines ay nabahiran rin ng karahasan ang kauna-unahang automated elections dito sa Batangas. Hindi matanggap ni Aling Iris Madera na ang eleksyon pa lang magiging mitsa ng buhay ng asawang si Ronnie. Alauna ng madaling araw, pinagbabaril ng isang di pa nakikilalang suspect si Ronnie sa kanilang tirahan sa barangay Munting Tubig, Ibaan, Batangas. Sabi ni Aling Iris, 2 lalaki ang nagtungo sa kanilang tirahan para mag-alok umano ng pera kapalit ng boto. Po sabi magbibigay daw sila ng 3,000. Tapos ibuboto daw namin yung kandidato na gusto nilang iboto na pagka-mayor. Nang tanungin ni Iris kung para kaninong kandidato, imbis na sumagot ay bigla na lang daw nitong pinagbabaril ang asawa. Dead on the spot si Ronnie. Ligtas naman ang kapatid nito na tinamaan ng bala sa binti. Hindi naman malaman kung sinong mayor dahil hindi na nagsabi yung mga suspect kung sino sa kanila, kung sino sa mayor ang iboboto. Sa talaan ng Batangas PNP, kabilang ang bayan ng Ibaan sa 6 na lugar na nasa election watch list. Alas 6:30 naman ng gabi, natanggap ng City Board of Canvassers ng Batangas City ang unang electronically transmitted election returns. Galing ito sa Barangay de la Paz, Pulot, Aplaya. Sa kabutihang palad, wala pang naiuulat na problema sa transmission ng mga resulta. Kaya bukas, inaasahang may maipoproklama ng panalo sa mga lokal na posisyon sa Batangas City. Hopefully before the dawn or before 6 o'clock sana makapag-proclaim tayo. Vicky, ayon sa election officer ng Batangas City ay as of 11 p.m., 85% na ng mga election returns out of ang kanilang natatanggap. 200 election returns na raw ang na-transmit sa Municipal Board of Canvassers out of the 235 election returns na inaasahan nila sa mga clustered precincts. Yan muna ang pinakamainit na balita mula dito sa Batangas. Ako si Teresa, ang inyong saksi. Samantala, nakakahinga na ng maluwag ang ilang miyembro ng Board of Election Inspectors matapos maitransmit na ang resulta sa ilang presinto sa Marawi City. Pero sa kasagsagan ng botohan kanina, kabi-kabila ang naiulat na karahasan. 7 munisipalidad sa lalawigan ng Lanao del Sur ang inirekomenda ng Provincial Election Supervisor na ideklarang nagkaroon ng failure of elections. Live mula sa Marawi City, saksi si Rafi Tima. Rafi? Maaga natapos ang transmittal ng mga boto mula dito sa Maypakpak Elementary School patungo sa City Canvassing. Pasado alas 8 nang matransmit ang resulta ng botohan sa huling presinto na galing dito. Relax ang mga Board of Election Inspectors na ating pinasyalan kanina habang kinokolekta nila ang mga printout ng mga PCOS machine at isa-isang pinipirmahan ng mga ito. Isa lang ang presinto nagkaproblema dito kanina. Magtatransmit na sana ng resulta ang Barrio 4th Clustered Precinct na mag-error umano ito matapos hindi mag-match ang 2 CF cards ito. Agad naman itong inireport ng technician sa kanyang supervisor. Ang iba pang presinto walang problemang nakapag-transmit. Ang mga BIs pa nga ng presintong ito, tila tinutulungan ng PCOS machine habang ito ay nagtatransmit. Pinapaypayan na dahil mainit raw matapos naka-on ng buong maghapon. Lahat ng mga BIs natin nakausap nagsabing mas madali ang automated elections para sa kanila. Pero dahil marahil sa masyado ng relax ang lahat matapos makapag-transmit, tila nakaligtaan ng mga BIs kung ano ang gagawin sa mga balota matapos ang eleksyon. Paano ang gagawin sa mga ballot box na to?
It's ikaw. Ikaw na lang. So hindi nyo pa alam kung saan dadalhin yung ballot box? Hindi pa kasi maghintay kami ng ano yan? Order sa amin. Pero importante matransmit na yung resulta. Opo. Para sa medyo matagal na rin nagko-cover dito sa Llano del Sur, Igan, ay nakakapanibago nga yung ganitong eksena kung saan wala pang alas 12 ng hating gabi ay tahimik na ang mga presinto na kanina lamang ay siksikan ng mga tao. Sa mano-manong eleksyon, Igan, ay puno pa ang mga presinto sa mga ganitong oras at ilan dito ay maaaring nagkakainitan pa habang nagbibilangan. Pero ngayon nga, maaliwalas na rito, wala ng tao dahil nasa municipal canvassing na ang aksyon. Ibang-iba, Igan, ang eksena rito sa pagsisimula ng botohan kaninang umaga matapos targetin ang ating kinaroroonan ng pambobomba. Maayos na isinasagawa ang botohan kaninang umaga dito sa Amay Pakpak Elementary School nang umalingaw-ngaw ang 3 sunod-sunod na pagsabog sa paligid ng eskwelahan. Kuha ng aming kamerang pinagbagsakan ng huling bomba na tumama sa likuran ng mismong gusali kung saan isinasagawa ang botohan. Agad namang nagtakbuhan ng mga botanteng nakakalat sa paligid ng eskwelahan para makahanap ng mga mapagtataguan. Ang ilang nasa labas ng eskwelahan, nagtakbuhan papasok ng gate. Agad namang isinara ng mga nagbabantay na sundalo ang gate ng eskwelahan. Ilang minuto matapos ang pagsabog, agad hinanap ng mga pulis sa mga binagsakan ng bomba. Ang isa tumama sa gilid ng kalsada. Amoy pulbura pang lugar ng aming datnan. Sa kabutihang palad, wala namang tinamaan bagamat malapit lang ito sa mga kabahayan. Ang pangalawang bomba naman, tumama sa isang looban. Kinailangan pang wasakin ng mga pulis ang gate na kahoy ng compound para sila ay makapasok. Bubong ng isang bahay ang nakita naming binagsakan ng pangalawang bomba. Sa kabutihang palad, walang tao sa naturang bahay. Wala ring nasaktan sa mga 3 bomba na nakuna ng aming kamerang bumagsak sa likod ng gusali na nagsisilbing presinto. Ayon sa mga pulis, mahirap malaman kung saan galing ang mga naturang bomba dahil posibleng M79 grenade launcher o di kaya naman na isang rifle grenade ang ginamit sa pambobomba. Wala pa namang umaako sa pagpapasabog at hindi pa naglalabas sa mga investigador ng mga posibleng suspect sa insidente. Kilalang matindi ang tunggalian ng mga magkakalabang kandidato dito sa Marawi. Katunayan, isang impormante ang una nang nagsabi kahapon sa GMA News na posibleng may pambobomba nga dito ngayong araw ng eleksyon. Ayon sa impormante, isang mamang nakamotor ang nagsabi sa kanya kahapon ng impormasyong ito. Para sa kanyang seguridad, hiniling niyang itago namin ang kanyang mukha. Tapos, nung paalis na siya, ang sabi sa akin, pre, mag-ingat kayo kasi may papaputok dito na 79. Pero hindi sinabi kung saan manggagaling yung putok na yun. Umalis na lang. Umalis na lang. Hindi lang dito sa Marawi nagkaroon ng karahasan sa kasagsagan ng eleksyon. Katunayan, 7 munisipalidad na ang inirekomenda ng Provincial Election Supervisor na ideklarang nagkaroon ng failure of election. In some of these areas, walang sumipot na BEIs. And in some others, although nagkaroon ng botohan, natigil because of violence. And in some others, although may pumuntang BEI, hindi nakapunta sa kanilang polling places kasi may mga nakatabang na mga armadong grupo. Sa bayan ng Tugaya, 3 ang patay sa enkwentro sa pagitan ng 2 magkatunggaling kandidato na kapwa rin sangkot sa rido. Agad namang nakaresponde ang pulisya at napigilan lumala pa ang sitwasyon. Ilang matataas na kalibre ng baril ang kanilang na-recover sa pinangyarihan ng insidente. Agad din nilang na-secure ang mga balota at PICOS machines na tinangka pa unang sirain ng isa umanong kandidato sa naturang lugar. Dineploy agad namin yung mga tropa para protektahan din ang mga sibilyan, pati yung mga balota rin. Salamat po. Patuloy pa rin ang tabay dito sa Marawi, Igan dahil ngayon pa nga rin lang pumapasok yung mga impormasyon mula sa mga liblib na lugar dito sa probinsya at patuloy pa nga rin itong isinasagawang city canvassing. Mula dito sa Llano del Sur, ako si Rafi Tima, nakatutok sa Eleksyon 2010. At mga kapuso, kapapasok lang po nito ang latest partial and unofficial tally ng GMA sa karera sa pagkapresidente.
58% na po ito ng mga na-transmit na boto. Unahin po natin ang mga sa pagka-presidente. Aquino, 9,163,255. Sumunod si Estrada, 5,820,684. Villar, 3,127,674. Teodoro, 2,396,410. Brother Eddie Villanueva, 700,357. Sumunod, si Gordon, 348,176 votes. Perlas, 30,527. Madrigal, 27,682. At De Los Reyes, 25,223. At huwag kayong bibitiw, maratiling nakatutok sa eleksyon 2010. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtutok ng GMA News and Public Affairs sa mga bilangan po sa iba't ibang panig ng bansa. Punta natin ang sinasagawang canvassing sa Quezon City. Daron na ating saksing si Lala Roque. Lala. Arnold, napako sa 60% kanina ang status ng pag-transmit ng mga resulta mula sa iba't ibang mga presinto dito sa Quezon City. Ayon sa chairman ng Board of Canvassers ay dahil daw nagkaroon ng traffic. Nagkasabay-sabay daw kasi ang pagtatransmit mula sa iba't ibang mga presinto. Kaya nahihirapan silang matanggap. Pero pagkatapos nito ay umayos na. Pero partikular na may problema ang Batasan Elementary School at ang Batasan National High School. Wala raw kasing signal doon kaya nahihirapan silang mag-transmit. Pero ayon naman kay Attorney Sheila Rafanan, ang chairman ng Board of Canvassers, ay hanggat maaari gusto niya ay matransmit. Kaya ngayon ay naroon na daw ang tauhan ng Smartmatic para ayusin ang signal. Pwede daw ibang mga paraan, pwedeng sa USB at sa broadband ipadaan ang resulta. Sinabi kasi kanina ni Attorney Rafanan na pwedeng pumunta na lang dito sa BEI o pumunta ang mga BEI dito sa canvassing site kung talagang magkaproblema sa pag-transmit ng resulta. Pero hanggat maaari ay ayaw niya nga ito. Narito ang pahayag ni Attorney Rafanan sa atin kanina. Wala pa rin pumapasok na result kasi very poor ang signal yata eh. So we will be using another modem like yung sa USB modem yata ang gagamitin namin for Batasan Elementary School. Pag yung CF card will be labeled as not transmitted. So, gawin po namin, we will be using a universal card reader para basahin. Or in case na hindi yung universal card reader ang gagamitin, we will be using another PCOS para may transmit yung result. So, paano nga po? Arnold, kanina ay nakita rin natin dito sa loob ng canvassing site si incumbent Mayor Sonny Belmonte. Panandayan lamang siyang narito at ayon sa kanya ay bumisita lamang siya para makita kung maayos itong canvassing site. At sinabi rin niya na masaya siya dahil mapayapa at maayos ang naging eleksyon dito sa Quezon City. Pero hindi rin siya nagtagal dahil ayon sa Board of Canvassers, bawal din talaga ang mga kandidato at politiko dito. Tanging mga watchers at counsel lamang ng bawat kandidato at party list ang pwedeng pumunta rito para makita ang resulta. Sa mga sandaling ito ay mabilis na nadaragdagan ang pag-transmit ng mga resulta ng boto. Sa ngayon ay nasa 88% na ang natatransmit at ayon nga dito sa Board of Canvassers, pag 90% na daw ay magbibigay na sila ng partial and official count sa national at local candidates. Ito pong nakikita natin ngayon ay yung ilan pa sa mga presinto na nagtatransmit pa. Ang dilaw, ibig sabihin nun ay ongoing pa at ang berde ay maayos na. Ilan na nga lang mga presinto ang ating inaantay para mag 100% at malalaman na natin ang official count mula rito sa Quezon City kung sino ang nanalo dito sa Quezon City. Mula rito sa Quezon City Hall, ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Ngayon, dumako naman po tayo sa Mindanao. Nasa Davao City ang saksing si Sheila Vergara ng GMA Davao. Sheila. Yes, Vicky, narito pa rin tayo ngayon sa Sangguniang Panlunsod Building kung saan isinasagawa ang canvassing. Sa ngayon ay may 200 clustered precincts na nakapag-transmit ng resulta ng botohan.
Kani-kanina lang ay may inilabas na partial results, subalit bagya itong natigilan dahil sa reklamo ng mga abogado ng Team Nograles. Ayaw kasi ng mga Nograles na ilabas muna ang partial results. Nagkaroon ng recess ang canvassing, subalit napagkasunduan na ilabas pa rin ang partial results. As of 10:30 p.m., 78.43% na mga precincts ang nakapag-transmit ng resulta ng botohan. Partial and unofficial results sa pagka-presidente, nangunguna si Joseph Estrada na may 196,159 votes. Sumusunod naman si Noynoy Aquino na may 162,325 votes. Pangatlo si Gilberto Chodoro na may 42,972 votes. Sa pagka-mayor ay nangunguna si Sara Duterte na malayo ang lamang sa kanyang kontra na si Speaker Prospero Nograles. Sa pagka-vice mayor naman ay nangunguna si Mayor Rodrigo Duterte. May inaasahan pa tayong darating na resulta ng botohan mula sa malalayong barangay ng Davao, mula sa barangay Mapula ng Pakibato District na inaasahan darating bukas ng umaga na dadalhin dito by foot. Samantala, marami ang tao sa loob at labas ng SP building na nag-aabang sa resulta ng botohan. May widescreen na nakalagay dito kung saan nakikita ng mga tao ang partial results at napapansin natin nagpapalakpakan sila tuwing nakikita nila na nangunguna yung mga politikong sinusuportahan nila. Sa ngayon ay patuloy ang canvassing dito sa SP building. Mula sa Davao City, Sheila Vergara, nakatutok para sa eleksyon 2010. Balikan natin ang PICC para sa pinakabagong partial and unofficial count ng COMELEC. Daron po si Jan Consulta. Jan. Sa ngayon nga, Igan, ay patuloy nga itong sinasagawang press conference ng COMELEC at sa ngayon ay pumalo na sa 57% itong binibigay nilang numero at wala pa nga masyadong nangyayaring pagbabago sa pagkakasunod-sunod ng presidential boss at vice presidential boss result. At sa ngayon ay binabanggit na rito ngayon ni COMELEC Chairman Jose Melo ang resulta ng senatorial boss at atin siyang pakinggan ngayon. 5,746,130. 26.03%. Biason, 5,375,657, 24.35%. De Venecia, 5,165,124, 23.40%. Remulla, 4,695,661, 21.27%. Lim, 4,592,207, 20.80%. Rocco, 4,154,386, 18.82%. Kerubin, 4,088,669, 18.52%. 20th place, Pimentel, 3,778,893, 17.11%. Acosta, 21st place, 3,577,222, 16.20%. Lacson, 3,117,843, 14.12%. 23rd place, Tamano, 2,474,286, 11.20%. 24th place, Masa, 2,369,680, 10.73%. Tomorrow, we will try to give you the breakdown of the provinces involved, but this is practically a cross-section already.
ilan nito? 57. Ilang voters? Sa ngayon nga iga ng kanina lamang ang mga nauna na nabanggit ni Chairman Melo para sa 57% Aquino 8,958,396 o 40.58%, Estrada 5,678,821, si and then Chudoro 2,347,274, Villar 3,058,942, at Villanueva 684,722, Pelas 200 or Madrigal 27,050, Perlas 29,832, at Reyes 24,612. Sa ngayon ay nagtatapos na nga itong press conference ng COMELEC at 6 a.m. muling magsisimula ang muling bilangan nga dito sa PICC. Natin ang mga pinakasariwang balita mula rito sa PICC. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at marami pa kaming balita. Manatili po nakatutok sa eleksyon 2010. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutok ng GMA News and Public Affairs sa mga bilangan sa iba't ibang panig ng bansa. Pero sa Olongapo sa Zambales, ayaw raw papasukin ang media. At live mula sa Olongapo City, saksi si James Velasquez. James. Yes, Vicky, kung abala yung ating mga kasamahan sa pagmomonitor ng progreso ng bilangan sa mga canvassing at consolidation center dito sa Olongapo City, pinagbawalan ng mga miyembro ng mga TV News Network na kumuha ng video footage sa loob ng session hall kung saan isinasagawa ang canvassing and consolidation mga boto dito sa Olongapo City. Ayon kay City Board of Canvassers Chairman Atty. Nomer Lobo, maaari lang daw kumuha ng video footage pagkatapos pa ng consolidation mga boto at ng proklamasyon ng resulta. Lahat ng mga kasama natin sa media nasa labas ng harang na humahati sa session hall. Tanging mga poll watchers, mga abogado ng mga kandidato at Board of Canvassers lang ang maaari pumasok sa session hall. Monitoring lang daw maaaring gawin ng media. Hinihintay pa natin sa ngayon ang pagtatapos ng canvassing at consolidation para makuha ang panig ng chairman ng Board of Canvassers. Alas 7:30, Vicky, nagsimula yung transmission ng mga boto at as of 10:30 p.m. nasa 91% na ang natatapos na transmission at sa ngayon ay 2 barangay na lang daw hinihintay na makapag-transmit ng mga boto bago masimulan ang consolidation ng mga boto. Live mula dito sa Olongapo City, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Kabi-kabila naman ang karahasan sa ilang lugar sa Maguindanao ngayong araw ng eleksyon. Live mula sa Maguindanao, saksi si Jiggy Manikad. Jiggy. Iga, nasubaybayan nga natin ng mga iba't ibang insidente na karahasan at ilang irregularidad dito sa eleksyon sa Maguindanao. Ay, Jigsaw. Meron pa rin, Jigs. Dinig na dinig namin ang pagalingaw-ngaw ng di bababa sa 10 mortar fire sa bayan ng Ampatuan dito sa Maguindanao kaninang alawon ng madaling araw. Kasamang 46 Infantry Battalion, agad naming pinuntahan ang lugar. Kanina mga 1:01, mga 1:20. Pinutukan yung tropa ko dito sa may ilog. May ilog dito, mga 200 meters mula dito. So nag-retaliate sila dahil minortar sila. Then nag-reinforce kami dito, minortar din namin sila. Kasi palagi nilang ginagawa itong ganito. Kuha naman ito ng mga residente sa bayan ng Salibo. Gumaganti ang sundalo sa mga umaatake miyembro ng MILF. Bandang alas 11 na umaga kanina nang salakayan ng may 50 miyembro ng MILF ang bayan ng Salibo. Manggulo lang siguro sila na talo siguro yung kandidato sa tingin nila, kaya ganun yung ginawa nila. Ito, yung iba umiiyak, siyempre natakot. Balik sa botohan ulit? Oo, nag-start ang botohan, I think mga 1:30. Sa Sharif Agwak, isang granada naman ang pinasabog sa likod ng West Central Elementary School. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa insidente. Pero ang klase ng granadang ginamit, MK2 grenade, gaya ng issue sa AFP. Sa
sa bayan ng Datunsay. Sumiklab din ang tensyon ng pigilan ng mga supporter ng na-disqualify na kandidato sa pagka-mayor na si Said Salik ang mga taga-suporta ni Bay Rachel Apatuan para makaboto. Siguro sir na hindi namin ipaboto yung tao na walang ID at napagkasunduan din ng militar na pwede na magboto kapag nandyan ang pangalan nila sa registration. Voters list. Hindi pwede yan, kaya nila lukuhin ng lituhin ng tao. Masking pag wala, masking hindi na pangalan, kaya na ipapangalan doon. Kasi wala ang ID. Pag may ID pwede, sige, kahit na anong gamit yan. Tulungan ko pa kayo. Pero pag walang ID, sige, subukan ninyo. Igan, hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin nagsisimula ang bilangan o transmission ng mga resulta ng boto dito sa Provincial Board of Canvassers. At ang problema ayon sa kanila ay yung mga security reasons, particular dun sa mga bayan na nagkaroon nga ng kaguluhan. Ito makikita nyo yung pagbiyahe ng mga PCOS machines mula sa Datupiang, Maguindanao at sa bayan ng Salibo na nagkaroon nga ng insidente ng kaguluhan kanina. Naibiyahe na yan dito sa Kapitolyo at yan ay sinisecure ngayon ng mga otoridad. Ito mismo yung opisina, tanggapan ngayon ng PBOC. At wala pang aktibidad na nangyari dito bagamat meron ng isang nakaabang na abogado para mag-file naman ng election protest laban sa kanilang kalaban sa pagka-gobernador ng Maguindanao. So ngayon, Igan, ay inantabayan pa rin ng mga technical team ng COMELEC dito yung transmission ng mga resulta at aantabayanan din natin kung ano magiging resulta ng kanilang eleksyon dito sa Maguindanao. Mula dito sa Maguindanao, ako si Jiggy Manicad, ang inyong saksi. At sa kabila ng ilang naitalang insidente ng karahasan, naging maayos naman sa kabuuan ng eleksyon sa buong Region 9. At live mula sa Zamboanga City, saksi si Ian Cruz. Ian! Vicky, generally peaceful naman daw ang nangyaring eleksyon dito sa Zamboanga City, gayon na rin sa buong Region 9. Ayon yan sa PNP, dito naman sa Zamboanga City ay nagpapatuloy pa rin sa ngayon ang pagtanggap ng resulta ng eleksyon ng City Board of Canvassers. Ayon sa PNP Region 9, sa kasagsagan ng eleksyon ay wala daw na italang karahasan sa buong rehiyon. Wala rin daw na ideklarang failure of election sa buong rehiyon at malayang nakaboto ang mga botante. Ito ay sa kabila ng nangyaring pamamaril sa bayan ng Artilim sa Zamboanga, Sibugay, dakong alas 2 ng madaling araw. 3 supporter ng isang mayoralty candidate ang patay habang 5 pa ang sugatan. Pasado alas 9 ng umaga naman nang may sumabog na granada sa tapat ng DepEd sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Isang di nakilalang lalaki raw na sakay ng motorsiklo ang nagpasabog ng granada. Samantala, Vicky, pasado alas 6 naman ngayong gabi nang mag-convene ang City Board of Canvassers ng Zamboanga City dito nga sa session hall ng City Council. Pero pasado alas 9:10 na nakapasok ang resulta mula sa ilang presinto. Makailang beses kasing nagpalit mula sa VSAT patungong Globe at pabalik muli ng VSAT ang mga taga-Smartmatic PIM para lang makarating na ang resulta. Sa ngayon nga, Vicky, ay bantay sarado rin ng mga pulis ang paligid nitong City Council dahil nga sa ginagawang canvassing dito. Kung magtutuloy-tuloy ang pagpasok ng mga resulta mula sa presinto at wala namang legal na balakid, ay maaari na raw makapag-proklama ng mga nanalong kandidato sa lokal na posisyon. Sa ngayon, Vicky, ay nasa mahigit 74% na ang mga nakakanvas na boto mula sa mga pinadalang impormasyon nga o boto ng mga clustered precinct dito sa Zamboanga City. Ang mga hindi naman maitatransmit na mga impormasyon mula sa mga clustered precinct o yung mga boto na hindi maitatransmit ay isasalang naman sa isang contingency PCOS machine na nandito dito sa loob ng session hall na siya naman magpapadala ng impormasyon patungo doon sa server ng City Board of Canvassers. At live mula rito sa Zamboanga City, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Karagdagang mga balita ukol sa eleksyon 2010. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Silipin na po natin ang latest sa partial and unofficial tally ng GMA. Sa pinakuling datos na nakuha po ng GMA, sa mga sandaling ito, nangunguna pa rin po sa karera sa pagkapangulo, Aquino with 9,934,426. Estrada
6,289,206 votes. Villar, 3,400,818 votes. Chodoro, 2,600,967. Villanueva, 753,749. At sa next four, meron tayong Gordon, 372,402 votes. Perlas, 33,079 votes. Madrigal, 29,972. At De Los Reyes, 27,451. Alamin naman natin ang pinakahuling mga numero sa Vice Presidential Race. Partial unofficial ng GMA, Binay with 9,879,320 votes. Rojas, 9,048,571. Legarda, 2,547,918. Fernando, 707,495 votes. At ang second half, Manzano, 442,907. Yasay, 243,653. Sonza, 41,021 votes. At Chipeco, 30,901 votes. Darito naman sa karera sa pagkasenador, nangunguna si Revilla with 12,416,821 votes. Estrada, 12,365,455 votes. Defensor, 11,385 o 11,385,123. Drilon, 10,442,678. Enrile, 10,326,968 votes. Cayetano with 9,070,459. Marcos, 8,888,424. Recto, 8,101,335. Soto, 7,927,318. Osmeña, 7,554,944. Lapid, meron po siyang 6,785,612 boto. Gingona, 6,786,418. Ontiveros, 6,135,699. Biazon, 5,739,118. De Venecia, 5,511,528 votes. At sa huling lima, Remulla with 5,011,835. Lim, 4,902,305. Rocco, 4,445,310. Kerubin, 4,366,425. At Pimentel, 4,054,533 votes. Abangan niyo po mga igan ang pagpatuloy ng eleksyon 2010 special coverage ng GMA News and Public Affairs. At mamaya makakasama ko naman po si Connie Sison. At siya ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang Liga ng Katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo ko lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi.